Ayan, magandang araw mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay August 6 na at 99 days na lamang po mga kababayan, sasapit na yun pong barangay at SK election na nakatakdang gawin ngayong darating po na November 2, 2026 ayon mismo sa Republic Act 12232. At ngayon po ay August. So susunod na buwan ay September na. Yan po ay buwan, yung September, kung saan itinakda ng COMELEC yung filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa barangay at SK election November 2, 2026. Pero ganun pa man mga kabayan, kahit nga po may mga balita na may mga nag-file, may mga naghain ng kanilang panukalang batas na mga mambabatas dyan po sa House of Representatives na panukalang batas para i-postpone, ipagpaliban itong November 2, 2026 BSKE ay hindi po nagpapahadlang ito pong Commission on Elections. Katulad po ng Commission on Elections or COMELEC-NAGA. Ito po mga kababayan, itong balita po ng medyo okay, ito balita po ng Kamsor News 1 day ago. Ito po yung kanila pong balita mga kababayan. Paghanda ng COMELEC-NAGA sa BSKE 2026 puspusan sa kabila ng umuugong na postponement sa Kongreso. So talagang hindi po nagpapatinag, hindi po apekto ito pong commission elections mga idol at mga bayan. Sila po ay patuloy pa rin sa kanilang ginagawang paghahanda, nakapokus pa rin sila doon sa November 2, 2026 sapagkat yun naman talaga ang buhay na schedule ngayon ng BSKE, yung November 2, 2026. Wala nang iba mga bayan. Ito, tuloy natin. Puspusan ang paghahanda ng Commission on Elections, COMELEC, sa Naga City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, BSKE, ngayong Nobyembre. Okay. Yan sa Naga City pala kung saan ay yung mayor dyan ay si Madam Leni Robredo. Ayan, shoutout po kay Mayor Leni Robredo ng Naga City. Sa katunayan, halos 95% na ang paghahanda ng full body sa lungsod sa kabila ng lumutang na mga panawagang ipagpaliban ang halalan sa barangay. 95% na daw mga bayan, ibig sabihin ay talagang almost ready na. Handang-handa na po yung atin pong Commission on Elections na mag-conduct ng election or BSKE 2026. Ayon kay COMELEC-NAGA Election Officer na si Attorney Maiko T. Holia Jr., tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda hanggat wala pang batas. Pansinin po ninyo, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda hanggat wala pang batas na pirmado ang ating pong Pangulo na nag-uutos ng postponement. Totoo naman talaga, di ba mga bayan? Hanggat wala pang ebidensya ng postponement ay siyempre tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahanda. Magbabago lamang ang lahat mga kababayan pagka may naipakita na po na isang batas na pirmado ng ating pong Pangulo na magsasabi o mag-uutos ng postponement ng BSKE 2026. Kaso nga po wala pa mga kabayan, wala pang batas na nag-uutos para i-postpone itong BSKE 2026. Kaya tuloy-tuloy po yung paghahanda nitong ating pong Commission on Elections. Kabilang sa mga tinatapos ng ahensya ang listahang ng mga electoral board habang nakatakda naman ang pagsasanay ng mga public school teachers sa Setyembre.
Ito, taas natin konti. Sinabi rin ni Julian na mas mainam kung matutuloy ang halalan. O, di ba? Commission on Election sa mismo yung sabi, yung COMELEC chairman o yung officer ng COMELEC dyan sa Naga City yung nagsabi na mas maigi. Ibig sabihin, mas mainam, mas maganda kung ituloy o kung matutuloy ang halalan ngayong taon dahil maisasabay rito ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city, HUC, ng Naga City na inaasahang makapagbibigay ng malaking pagtitipid sa lokal na pamahalaan. Samantala, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga nagnanais na tumakbo sa BSKE, yung mga aspirants po mga bayan, mga re-electionist ay pinaalalahanan ko yung mga nagnanais na tumakbo sa BSKE na kabilang sa mga bagong requirements sa paghahain ng Certificate of Candidacy ang pagsumiti. Pakinggan po ninyo sa mga nagbabalak na kumandidato, mga aspirants. Kabilang po sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsumiti po ng PSA issued birth certificate. Nakatakda ang briefing para sa mga kandidato sa Agosto 21 hanggang Agosto 22, mga idol at mga kababayan. So yan po yung balita ng Kamsor News na dyan po sa Naga City ay tuloy-tuloy po yung kanilang ginagawang paghahanda sa kabila po ng umuugong o maingay na usapin sa postponement ng barangay at SK election. Hindi po sila nagpapa-apekto sapagkat ang sabi po nila, hanggat walang batas na nag-uutos o walang batas na pirmado ng Pangulo na nag-uutos na ipopospone itong November 2, 2026, tuloy-tuloy po sila sa kanilang ginagawang paghanda. So, kaugnay ng balitang yan, mga kababayan, ay magbasa tayo ng balita patungkol po sa post na yan. Sabi ni Nakbulusan, tuloy na ang BSK sa November 2, 2026, 100% na. Mga Pilipino gusto ng may halalan. Huwag kayong maniwala sa pambansang buwaya sa Kongreso. Pambansang buwaya pala yung tawag din sa Kongreso Mga walayang mga tapundo ng taong bayan, lalo na si Kong. Nako, may binanggit galit na galit doon sa nag-file ng certificate o ng postponement bill, mga kababayan. Sabi ni Sam Badiola, ituloy na ang barangay eleksyon sa November 2, 2026 kasi handang-handa na ang COMELEC, gumastos na ng 9 billions para sa preparasyon. Okay? Totoo naman talaga, di ba? Nakapaghandaan na, nakapaggastos na yung COMELEC, kaya dapat po sanang ituloy na ito pong nakatakda na BSKE 2026 at huwag na dapat na ipagpaliban pa, mga idol at mga kababayan. So kung kayo pang tatanungin, mga kababayan, payag ba kayo na ipospon na naman? Ipospon muli itong BSKE 2026 at ganapin sa 2028? So ayan, paki-comment po ng inyong mga kasagutan, mga kababayan. At pag may pagkakataon tayo ay babasahin po natin yung inyong mga komento sa mga susunod nating pagtalakay. Okay, so hanggang dito muna yung ating update, mga kababayan. Abangan na lang po natin kung ano yung kahinatnan dito pong patungkol sa barangay at SK election, kung talagang mapupuspon ba, kung magagawan ba nila ng paraan para ipuspon ito o talagang matutuloy na ang BSKE 2026. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan.